Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablog sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto nyo bala sa manami kag mas mauswagon nga pangabuhi sa United Kingdom, Malta o kun Spain? Yari na ang Learn, Earn and Live program sang World Connect. Bukas ini para sa mga nurses with or without experience, college graduates, professionals kag K-12 graduates. Mag-attend lang sang free office orientation sa Abril 25, alauna sang hapon sa World Connect Iloilo Office. Second floor, David Star Building, number 22 General Luna Street, Iloilo City. Sa tupad lang sang Assumption School. Mag-register na. Limited slots only. Magbisita lang sa World Connect Iloilo Office or text or call cellphone number 0939-587-4134. We also have pathways to USA, Canada, Australia, Finland, and New Zealand. We'll get you there. World Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras mga karadyoman, alas 6. Ano oras mo dalin? Sa isang aga. Alas 6 ang aga. Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the point. Headliners. 58 ka donors nagpasakop sa ikaw ang blood type ko blood donation drive sang RMN kag Ramon Tabiana Hospital. 3 ka winning teams ang pinakauna nga RMN Broadcasting Competition live nga nagwaragwag sa primetime program sang RMN Iloilo. Dumangas kag Iloilo City nalakip sa mga lugar nga nakarecord sang danger category nga heat index kahapon. Isat youth students nagdonar sang dog food sa animal shelter sang Iloilo City Government. Electric-powered garbage compactor gamiton sa pagkolekta sang food waste sa hotels kag restaurants sa syudad. Pangamang nguma, malapit sa JRMP 2, nakabenepisyo na sa tubig halin sa dam nga nagirigar sa ila nga talamnaan. 4 ka puluyan gintupok sang kalayo, kagabi sa Arevalo. Para naman sa aton balita nasyonal, DOJ Chief Vida ginkumpirmar nga wala sang garantiya nga yara pa si Saldico sa Czech Republic. Paghatag sang Travel Authority sa kaadlaw antis ang bayahe, masami nagkakatabo suno kay rekto. Para naman sa balita nasyonal, Netanyahu ginsa publiko nga nagpabulong siya sa iya prostate cancer. Negosyo. 8 na pulo ka pesos kada litro nga rollback sa presyo sang diesel, posible sa masunod ka semana, estimate nagnubo. Balita naman sa patag sang hinampang, 4 ka mga hampang sa nagapadayon nga Conlo Cup, ginpatigayon kahapon. Showbiz. Utod ni Barbie Hsu naghinulsol nga nagpa-Japan sila nga nagresulta sa kamatayon sang aktres. Ag para naman sa extra wow balita, nobyo gintato ang iyang ngalan sa halos bilog nga lawas sang babayi, lakip na sa nawong sini. Tatak RMN. Oras alas 6, 8 sang aga. Balikan tang detalye sa aton nga mga balita sa aton pagbalik. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Responsible pet ownership. Ano bala ang katungdanan sa pet owners? Ang tag-iya dapat ipasiguro nga rehistrado, nabakunahan ang iya kuring o kun ido, kag ipasiguro nga hindi makatuglag ang ila sapat kag tinduan ang ila higko. Pugot nga ginadumilian ang pag-torture, maltrato kag pagpabaya sa sapat. Ini nga ordinance nagatuyo nga mahimo ang syudad sang Iloilo nga compassionate,
safe kag rabies-free city. Agod mapasiguro ang hugot kapag patuman sang kaundaan sang ordinansa, naglunsyar ang Office of the City Veterinarian o OCV sang Rise and Protect Program kaupod sa Iloilo City Police Office o ICPO, agod mag-capacitate ang kapulisan sa pagpatuman sa national kag lokal nga pagsulundan sa pagtatap sang kasapatan. Ang Rise and Protect Program, kabahin sa flagship initiative sang OCV, kaupod sa Iloilo City Pets o Protect, Educate, Track and Sterilize Program kag Vet Alert. Sa karon nagapatuman ang OCV sang vaccination, spaying kag neutering sa kabarangayan bilang kabahin sang programa. Ini nagapamatuod man nga sa Iloilo City, palangga ang tanan. Hindi lang ang katawhan, kundi pati man ang mga kasapatan. Madamong naghahambal nga time-consuming kag trabahoso ang pagtanom sang imo kaugalingon nga pagkaon. Apang nakahibalo ka bala nga mayara ini sang health benefits kag maayong epekto sa aton dunang manggad, yari. Ang pila sa mga positibo nga epekto base sa Fredericksburg Regional Food Bank, isa ka non-profit organization nga nagapromote sang zero hunger sa Estados Unidos. Una, pagbuhin sang carbon footprint. Agi sa pagpananom sang imo kaugalingon nga pagkaon sa imo puluyan, ginabuhinan mo ang carbon footprint nga dala sang pagtransport kag pagdeliver sang goods kag services. Ikaduha, mas maayo nga nutrisyon. Mahimo ma-regulate ang paggamit sang pesticides kag ini ang nagahatag sang preska kag wala sang chemical nga patubas. Ikatatlo, maayong epekto sa mental health. Kara sang therapeutic benefits ang pagtanom sang imo nga pagkaon, kaangay sa pagbulig sa pagbuhin sang stress kag paghatag sang sense of accomplishment sa overall well-being sang isa ka tawo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman. Aling kita na Leda, Tatak RMN. Luyag mo bala sang source sang enerhiya nga hindi makaguba sang katahom sang kalibutan? Ang renewable energy nagatanyag sang importante nga mga benepisyo, ilabi na sang hindi maubos kag matinlo nga kuluhaan sang kuryente nga wala nagahatag sang greenhouse gases o polusyon kag nagaimprobar sang kalidad sang hangin kag tubig. Nagapabakod man ini sang seguridad sa enerhiya bangod hindi na kita magsalig sa gin-import nga gatong. Halimbawa sang renewable energy sources amo ang solar energy o ang paggamit sang init sang adlaw, wind energy o kon pagkuha sa kinetic energy sang hangin gamit ang wind turbines agod nga maka-generate sang kuryente. Hydropower o kon ang paggamit sang kuryente paagi sa paggamit sang pwersa sa nagahulag o kon nagailig nga tubig sa mga suba o kon mga dams. Geothermal energy o kon pag-usara sang init gikan sa crust sang earth para sa pagpainit o kon pag-generate sang kuryente. Kag biomass o kon ang pag-produce sang enerhiya gikan sa organic materials kaangay sang kahoy, agricultural crops, kag basura o kon ang biofuels. Ang natumod nga renewable energy sources nagahatag sang magamay nga carbon emissions, nagabuhin sang polusyon sa hangin kag nagapahagan-hagan sa climate change. Dugang padiri nga kun ikumparar sa fossil fuels, mas sustainable ang renewable energy gani makapabarato man ini sang presyo sang kuryente nga aton ginabayaran. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini sa Radyoman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN. Paano bala amligan ang mental health sang tawo? Una, mag-set sang boundaries. Okay lang nga mag-say no sa mga bagay nga hindi mo gusto. Ikaduha, halungan ang physical health bago nag-aapekto man ini sa ikayong panghuna-huna. Magkaon sang healthy nga pagkaon, magtulog sang 7 to 8 ka oras kag mag-exercise. Ikatatlo, make time for your hobbies o kun passion sa kabuhi. Ikaapat, practice gratefulness, mangin mapinasalamaton sa dako o kun gamay nga grasya nga nabaton. Ikalima, magpangayo sang bulig kung kinahanglanon. Tandaan, bukas ang mental health lines para sa imo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Ang oras mga karadyoman, alas 6:14 sang aga. Check tanay dalagan sang aton nga panahon sa subong adlaw kay grabe ang init as base sa forecast subong adlaw. Abi, yari si Radyoman Jaylin para Onda. RMN News Panahon. Maginom sang madamo nga tubig, magsuksok sang light-colored nga bayo, kag hindi magpatial sa direkta nga init sang adlaw, bangod mangintuman ka init ang panahon subong nga Sabado.
Sunod sa pag-asa, easterlies o kon mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko ang nagaapekto sa Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sa ni magapangibabaw ang mainit nga panahon sa pangkabilugan, apang posible man maeksperiensyahan ang lapta-lapta nga pagtupaas ng ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang easterlies. Mangin mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong nga adlaw yara sa 25 to 34 degrees Celsius. Samtang ang maximum heat index posible nga maglabot sa 45 degrees Celsius nga ginakabig na nga yara sa danger level. Ang adlaw nagbutak las 5:34 sini nga aga kag magatunod las 6:01 karon sa gabi. Para sa RMN Weather Forecast, Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN. Tatak RMN. Sa detalye sa aton balita lokal. Madinalagon nga nakadonar sang dugo sa Ikaw ang Blood Type Ko Blood Donation Drive sang RMN Iloilo kag sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital o kon RTMDH sa Kabatuan Iloilo ang 58 ka matawo kahapon April 24, 2026. Tinutuyo sang nasambit nga blood donation drive nga makatipon sang dugo nga kinahanglanon sa panahon sang emerhensya. Kinanda naman sang RMN Fans Club, Singapore Chapter, kag RMN Targetanay Taxi Club and RMN 774 OFW International nga magpakigbahin sa bulunan nga bloodletting program nga lubos naman nga ginpasalamatan sang RMN Iloilo. Nakabaton sang land title gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR ang 820 ka mga benepisyaryo sa Western Visayas sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo Luntiang bukas pamilyang may lupa komunidad na Luntian bukas na matatag sa Esplanade 3 kahapon, Abril 24. Nangin host ang Iloilo City sa aktibidad kung sa diin ginpangunahan ini ni Mayor Raisa Treñas, upod sa day Governor Toto Defensor, DNR Secretary Juan Miguel Cuna, DSOD Secretary Jose Ramon Aliling, kag Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta. Nagsugod ang programa pinagi sa pagpanagtag sang tagpulo ka kilo nga bugas sa isa ka gatos ka benepisyaryo sa syudad. Ginsundan sang pagpanagtag sa mga sertipiko kag titulo sa 25 ka mga benepisyaryo sang Batiano Village sa Iloilo City. Certificates kag titles para sa mga benepisyaryo sang Purok Resilience sa Village sa Iloilo Province kag pagpanagtag sang titulo sa representative beneficiaries sa Bugos nga Western Visayas. Tinutuyo sa nasambit nga programa among nga mapadamo pagid ang mga pananom, sustainable nga palibot, pagproteher sang duga nga manggad kag maayo nga paggamit sang duta. Ginpasalamatan naman ni Mayor Treñas kag Iloilo Governor Defensor si President Bongbong Marcos sa nasambit nga programa. Nalakip ang Dumangas kag Iloilo City sa mga lugar sa pungsod nga naka-record sang danger category nga heat index kahapon Abril 24, 2026. Base sa pag-asa, na-record ang 46 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo nga mas tubo pa sang isa lang ka degree sa may pinakamataas nga record sa Butuan City, Agusan del Norte nga 47 degrees Celsius. Samtang nabatsyaga naman ang 43 degrees Celsius sa Iloilo City ubod pa sa iban pang mga lugar. Sunod sa State Weather Bureau, posible nga maglabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa buong adlaw, Abril 25 kag 47 degrees Celsius naman sa Domingo, Abril 26 sa probinsya sang Iloilo. Ginpangunahan sa mga estudyante gikan sa Iloilo Science and Technology University o kun ISATU Main Campus ang isa ka inisyatibo nga naghatag sang ila suporta sa programa sa kayuhan sa mga sapat sang syudad pagi sa isa ka donation drive. Nag-courtesy call kay Mayor Raisa Treñas ang opisyales kag advisor sang Student Republic. Kalakip na si University President Dr. Gabriel Salistre Jr. Agod formal nga turnover ang 56 kasako sang dog food sa Iloilo City Veterinary Office. Ini nga donasyon tuyo ang makabulig sa pagatipan sa mga na-rescue nga kasapatan sa Iloilo City Pound and Animal Shelter. Ang donasyon nagalin sa SR Bingo and Beyond, isa sa mga nagapanguna nga likoton sang bag-o lang natapos nga
hampang 2026. Sa pagpanguna sa mga estudyante, ang inisyatibo nagtingob sang kalingawan sa sulod sa eskwelahan nga nakatipon sang kantidad nga mo ang gingamit sa pagbulig sa komunidad. Ginabiabi sa mga opisyal sang syudad ang donasyon kag ginkilalang importansya sini sa padayon nga pagatipan sa kasapatan ngayara sa ila kustodiya. Ginapakita sining inisyatibo kung paano ang mga student initiative sa program makahatag sang impact samtang ginapalig-on ang partnership sa tunga sa mga institusyon sang edukasyon kag lokal nga panguluhan. Tatak RMN. Nami man niya kay mismo ang aktibidad sa mga estudyante sa animal welfare suportado mismo sang presidente sang universidad Radyo Manalay. Oo, magluwas nga student-led initiative sa Radyo Manovi. Lain, man bala ko mabatsyagan mo nga may ara sang school official, mas ma-empower ka nga maghatag pagidi sang imo nga best. Kag do, amo yung first time nga nakabati akong isa ka bulutuan, naghatag saya sa Iloilo City Government. Usually, daan ang ginaobra sa mga schools, bala kag state universities and colleges. Silang Sa ginatagaan. sulod ya sang ilas ko ilan, Radyo Manovi. So, grabe do mayong nga mensahe ni sa isat yo, very inclusive sila. So, panginbulahan sini mga estudyante kag sa ila university president si Dr. Salistre. Sa WVSU may ara man da sila subong pero medyo struggle sila gamay sa needs ang mga kasapatan kay may hina-hina ang donasyon. So siguro in due time ang support sa administration magatupa man. Mas mayugid no kung masunod tang pariyone kay Dr. Salistre nga ginhimo. Ginkilala ni DNR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna ang Iloilo River Esplanade bilang isa ka modelo nga mahimo sundon sang iban nga lugar sa pungsod. Nagabot sa syudad sang Iloilo si Cuna agud pangunahan ang opisyal nga paglunsar sang handog ng Pangulo lunti ang bukas, pamilyang may lupa, komunidad na luntian bukas na matatag kahapon, Abril 24, 2026 nga ginhiwat sa Iloilo River Esplanade. Suno sa iya ang konsepto sang Esplanade nagapakita kung paano mahimo nga mag-upod ang pagpauswag sang komunidad, proteksyon sa palibot kag paghatag sang espasyo para sa publiko, mga tinutuyo sa idalom sang luntian bukas nga programa. Ang nasambit nga inisyatibo nagatingwa nga maangot ang housing kag pangabuyan sa responsable nga pagdumala sa palibot agod mapalig-on ang kabugusan nga kayuhan kag pagpasanyog sa mga komunidad sa bugos nga pungsod. Ginpasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang padayon nga suporta sang national nga gobyerno nga mong nagbulig agud mangin isa ka pinakamaayo nga practice ang Iloilo Esplanade. Upod sang DENR sa paglunsar sang programa ang mong Department of Human Settlement and Urban Development may 4 ini ka lige, lupa para sa pamilya, tahanan nga handa sa klima, luntian para sa tanan kag luntiang pangabuhian. Nalakip man sa paglunsar kahapon ang pagpanagtag sang bugas sa una nga 100 ka beneficiaries halin sa 72 million pesos nga Local Government Support Fund o kun LGSF na ginhatag sang national government sa Iloilo City Government kag ang initial nga 25 beneficiaries sang Climate Resilient Housing Program sa Batchano Village. Tatak RMN. Ang oras mga karadyaman, alas 6:23 ang aga. Break anay sa balita mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang temprano nga pagtuluhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Electric-powered garbage compactor gamiton sa pagkolekta sang food waste sa hotels kag restaurant sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco. Magagamiton sa pagkolekta sang food waste gikan sa mga hotels, restaurants sa iban pa nga food establishments ang electric-powered garbage compactor nga ginunar sa European Union Green Economy Program of the Philippines o kon EU GEPP kag United Nations Development Program o kon UNDP. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Rabina, bangod electric-powered ang truck sabat ini sa sustainability program sang solid waste management sa syudad. Igaangot ini sa composting facility sa syudad. Pag ni Rabina exclusive ini gamiton sa hotel kag restaurant bangod may dako sila nga problema sa kolekta
collection kag disposal sang ila food waste. Mangin sabat ini sa problema sa sanitation sa pagtransport sang food waste nga isa sa pinakamabaho nga basura. Purposely ini para gid masabat ang problema sa aton nga mga hotel restaurant para makaseparate sila no sang ilang food waste nga hindi mag-impon sa aton mga residual waste. Hygienic siya kag kabalo kita no nga ang food waste isa sa mga mabaho nga part sang aton nga solid waste management system no. Isa gini siya nga dapat i-separate naton kag ma-process naton sa gusto ng aton food waste. Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina, ang head sa General Services Office. Mahinabala na ang syudad ng Hotel Restaurant Association para sa door-to-door nga koleksyon. Dapat sila kirabi nang ipasiguro lang sa maini nga may husto nga segregation ag wala sang food packaging nga malakip sa food waste. Pasalig ni Ravina nga wala sang dugang nga balayran ang mga establishmento bago nalakip na ini sila ginabaydan nga garbage fee kada tuig. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN. Tatak RMN. Ang balita ngayon nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina makabulig sa high blood, diabetes kag sa may nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Mga manguma malapit sa Halaur River Multipurpose Project 2 nakabenepisyo na sa tubig halin sa dam nga nag-irigar sang Ila, Talamnan. Kasama mo sa balita, Radyoman Moniales Kapalihan. Nabatyagan na sang mga mangunguma ang benepisyo sang tubig halin sa Halaur River Multipurpose Project 2. Paagi sa irigasyon, padulong sa ila talamnan. Ang pag-irigar sa mga talamnan sa mga lugar nga sadto tubtob lang sa duwa ka cropping. Sa subong, naka-eksperyensya na sang third cropping nga ginalaoman makadugang sa produksyon sang palay sa bilog nga Western Visayas. Sa Regional Economic Performance sang Rehiyon 6, nalakip ang agriculture, forestry kag fishing o kon AFF industry nga nagapanguna sa nag-contribute sa pagsaka sa 6.4% sang gross domestic product sang Western Visayas. Suno kay Department of Economy, Planning and Development o kon DepDep 6, Regional Director Engineer Ariseo Casing Jr. nga madamo na sang mga lugar nga malapit sa dam nga nag-improve ang pagtanom sang palay bangod sa makatatlo ka beses nga pag-produce sa sulod sang isa ka tuig. So there are already certain areas near the dam that has been producing rice 3 times a year. So the cycle has improved, which we also hope to translate once the Highline Canal is completed to other parts of our province and thus further improve our production in palay. Maluwas sa pag-irigar sa mga talamnan, ginpahayag manikasi nga makabulig sa pagpugong sang baha sa mga lugar nga na-identify nga flood-prone areas ang Halaur Dam. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Iales Kapalian, Tatak RMN. Tatak RMN. Ang oras mga karadyoman, alas 6:27 sang aga. Sa piyak nga bahin, 4 kapuloy-an gintupok sang kalayo sa Arevalo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane. Gintupok sang kalayo ang 4 ka mga puloy-an sa Barangay San Jose, Arevalo, subong gabi Abril 24. Sa pagpangusisa sang RMN Iloilo, ang mga tag-iya sang puloy-an, ang Musanday Ernesto Windam, Hilda Windam, Renalyn Diestro, kag Rita Calyado. Sunog kay Hans Windam, bata sang isa sa mga tag-iya sang puloy-an nga nasunog, nga nagakatulog ini sang nagsinggitan ang manghod sini nga may sunog kabangdanan nga nagbinuligay sila, agod matap na ang kalayo. Tapos nagkadto din sa kusina, nagbasya ako sa mga kabo, tapos nagtabag na siya, tutong birds. Tapos hingga ako sa balde, ito nga, ibasya niya dayon. So dayon na gano'n, dayon nagdako ang kalayo. Dasig-dasig, sir. Ano bata niyo na kayo? Hindi nang halin ang kalayo. Kumain yun, kwarto na ito ay. Ay, anong alan niya? Si Joribel Calyado. Sa balay ka mga kalyado, sa kwarto nila? Oo, sa kwarto nila. Mga kamay lang, nakita niyo nga gamay. Oo, iba siya ako. Pahayag naman ni punong Barangay Rex Windam sang San Jose Arevalo nga temporaryo nga magatiner sa evacuation center ang 4 ka pamilya nga apektado sang sunog. Kami sa sulod to, nabatialan na mong linok po, kamuto naging naguluwa kami. Tapos kinadvisean ko mga pumuluyo, nga bululigan, mga lalaki, nagbayanihan, bla nga, hindi na magdako ang kalayo, bla. Kinasingita na mo mga lalaki, kuha balde, bulig ka mo sa bisan gamay lang balde, dalay ka mo para makabulig ta sa atong Bureau of Fire.
Suno naman kay Fire Superintendent Melanie Habawil, Iloilo City Fire Marshal nga nagapaday ng ila investigasyon agud matumod ang ginhalinan sang kalayo. So far ma'am, wala man sa na pasalamat kita kay wala sa may na trap no, pero may mga alaga yata sila nga na ido no nga na bilin dito kag ginaway nila mahingagaw pagwa. Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Tatak RMN. Oras, mga karadyaman, alas 6:29 sang agang balita ng inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C. Alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. RMN basketball team kag grupo sa mga artista nagatubangay sa exhibition games sa Nueva Valencia, Guimaras. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Consumo Navarrete. Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN. Oras alas 6:31 sang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified Animal Welfare Ordinance sang syudad sang Iloilo ang responsible pet ownership. Ano bala ang katungdanan sang pet owners? Ang tag-iya dapat ipasiguro na rehistrado, na bakunahan ang iya kuring o kung ido, kag ipasiguro nga hindi makatublag ang ila sapat kag tinduan ang ila higko. Hugot nga ginadumilian ang pag-torture, maltrato kag pagpabaya sa sapat. Ini nga ordinance nagatuyo nga mahimo ang syudad sang Iloilo nga compassionate, safe kag rabies-free city. Agod mapasiguro ang hugot nga pagpatuman sang kaundaan sang ordinansa, naglunsyar ang Office of the City Veterinarian of OCV sang Rise and Protect Program kaupod sa Iloilo City Police Office o ICPO, agod mag-capacitate ang kapulisan sa pagpatuman sa national kag lokal nga pagsulundan sa pagdatap sa kasapatan. Ang Rise and Protect Program, kabahin sa flagship initiative sang OCV, kaupod sa Iloilo City Pets o kon Protect, Educate, Track and Sterilize Program kag Vet Alert. Sa karon nagapatuman ang OCV sang vaccination, spaying kag neutering sa kabarangayan bilang kabahin sa programa. Ini nagapamatuod man nga sa Iloilo City, palangga ang tanan. Hindi lang ang katawhan, kundi pati man ang mga kasapatan. Madamong nagahambal nga time-consuming kag trabahoso ang pagtanom sang imo kaugalingon nga pagkaon. Apang nakahibalo ka bala nga mayara ini sang health benefits kag maayong epekto sa aton dunang manggad, yari. Ang pila sa mga positibo nga epekto base sa Fredericksburg Regional Food Bank, isa ka non-profit organization nga nagapromote sang zero hunger sa Estados Unidos. Una, pagbuhin sang carbon footprint. Agi sa pagpananom sang imo kaugalingon nga pagkaon sa imo puluyan, ginabuhinan mo ang carbon footprint nga dala sang pagtransport kag pagdeliver sang goods kag services. Ikaduha, mas maayo nga nutrisyon. Mahimo ma-regulate ang paggamit sang pesticides kag ini ang nagahatag sang preska kag wala sang chemical nga patubas. Ikatatlo, maayong epekto sa mental health. Kara sang therapeutic benefits ang pagtanom sang imo nga pagkaon, kaangay sa pagbulig sa pagbuhin sang stress kag paghatag sang sense of accomplishment sa overall well-being sang isa ka tawo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyoman. Aling kita na Dorleda, Tatak RMN.
Luyag mo bala sang source ng enerhiya nga hindi makaguba sang katahom sang kalibutan? Ang renewable energy nagatanyag sang importante nga mga benepisyo, ilabi na sang hindi maubos kag matinlo nga kuluhaan sang kuryente nga wala nagahatag sang greenhouse gases o kon polusyon kag nagaimprobar sang kalidad sang hangin kag tubig. Nagapabakod man ini sang seguridad sa enerhiya bangod hindi na kita magsalig sa gin-import nga gatong. Halimbawa sang renewable energy sources amo ang solar energy o kon ang paggamit sang init sang adlaw, wind energy o kon pagkuha sang kinetic energy sang hangin gamit ang wind turbines agod nga maka-generate sang kuryente. Hydropower o kon ang paggamit sang kuryente paagi sa paggamit sang pwersa sa naga 4 sang aga. Balikan tang balita, RMN basketball team kag grupo sa mga artista nagatubangay sa exhibition game sa Nueva Valencia, Guimaras. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete. Nangin masadya ang ginhiwat nga basketball friendship game sang RMN basketball team kag grupo sa mga artista nga ginhiwat sa Nueva Valencia, Guimaras, Abril 24. Ini nga hinampang kabahin lang sa madamong aktibidad angot sa kapistahan sang banwa sa Abril 25. Ang celebrity guest team ang ginabugusan sa mga artista nga sanday Patrick Sugi, Argel Saicon, Kid Yambao, Jairos Aquino, Lance Carr, kag Tom Doromal. Sa first half sang hampang nangin masandukot pa ang hinampang apang pagabot sa third kag fourth quarter. Lubos na nga ginlutos sang guest team ang RMN basketball team 104-89. Nagpanguna sa kadalagan sang mga artista si Saicon matapos nagkamada sang 35 points samtang 65 points ang ginkamada ni Pusoy Arenal para sa nalutos nga RMN. Nag-contribute man sang puntos sanday Flo Navarrete, Tioy Pancho, Ed Montaño, Alvin Chupi, Kurt Kalumay, Michael Facolba, Michael Mook, Aming Duligues, Redens Dinuso, Elvis Sampani, Daryl Di Palobos, kag Buyet Molina. Aminado man ang guest team nga nabudlayan man sila sa RMN kagindayaw nila ang abilidad sa patag sang basketball. Ano sabi nyo? Dami ako naging best friend. Marami kami naging best friend. Sobrang friendship. Dami ng bingan nangyari. Oo. Okay lang. Nice game. Good game. Good game. Good game pa rin. May lang bingan. Pero may gulagong. Pero posible basketball pare. Maiwasan. Okay lang. Good team. Din pasalamatan naman ni Nueva Valencia Guimaras Mayor Manny Galila ang RMN sa pagbisita sa ila lugar. Successful game kada pasalamat. Dito ko sa mga celebrity nato. Subong man sa RMN. Kabay pa nga makabalik ka mo doon. Kudado mo ang tao nga nag-gogo sa sinin nato nga giniwat nga celebrity versus RMN. No? Kabay pa nga next year masulit iniliwat. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN. Tatak RMN. Sa tuod lang, di ko kilala mga artista. Radyo Manalain. Ako mag... Siguro wasi kung hindi lang ako updated. Galing kay ikaw, Jensi, kay. Oo. Daw, Hindi familiar. Mo familiar ka sila, Fe? Hindi man, no? So, ikaw, Joy, familiar ka? Hindi man, no? So, daw, hindi man gawa mga kilala, geda. Pero mga artista. Manog kilala pa lang, manog sikat pa lang. Basta tusoy. Tatak RMN. Mas kilala sa taga Guimaras si Tioy Pancho. Daw karadlawan. Sige, no? So congratulations, no, sa team sa mga artista. Na-encuentro sa RMN basketball team sa Nueva Valencia, Guimaras. Tatak RMN. Ang oras alas 6:37 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayuyon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita nasyonal, Posible nga wala na sa jurisdiction sang Czech Republic si former Ako Bicol Party List Representative Saldi Co.
Ini ang payag ni Justice Secretary Frederick Vida sang gimpamangkot kun anong garantiya sang bahin sang Pilipinas nga ipabilin sang Czech Republic sa ila jurisdiction si Ko. Suno sa iya, kinahanglan nga respetuhon ang layi sa ila pungsod. Payag niya, gina-arrange na ang meeting supod sa Czech officials, particular na sa Ministry of Justice, agud ma-verify ang impormasyon sang otoridad sang Pilipinas sa detention ni Ko kag makapangita sang paagi kung paano siya madala pa uli. Ginatagan niya pagtamod nga respetuhon sang Pilipinas ang proseso sang Czech kag European Union sa pagkapot sang kaso. Ginkumpirmar man niya nga wala pa sang Interpol notice kag gin-issue batok kay Ko. Dayan tuod ang claims sang piyak nga kampo nga nang fake news si Presidente Marcos sa Tonde. Daw karadlawan. Di ga matamat na tone down ang tuno sang Office of the President Rajaman Alain? Nami kita ni Radyo Manovi kung may picture bala. Tiyo, kag ti why isang Interpol notice mo? So meaning ginaresto to siya, hindi sa ginalagas sa di sa Pilipinas. Base may violation to siya yung iyay. Kita mo with full confidence magambal si Attorney Harry Roque nga ng fake news si President Marcos. Pero amo naman ang balik ko naman kay Roque. Gina-challenge mo ang clone o kon AI nga presidente nga kamo man nagpalapta sina. So gina-acknowledge mo nga buhi siya eh. Kagamo sa Pilipinas no, daw kamuti republic kita. Unity mo. Oras alas 6:40 sang aga. Sa piyak nga bahin sa dugang pang balita, ginatag ni Executive Secretary Ralph Recto nga wala sang hindi kinandan sa paghatag sang Travel Authority isa ka adlaw antes ang biyahe sang isa ka government official. Ginpangayuan si Recto sang komento angot sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga uli na ginaprubahan ang iya travel request. Suno sa iya, nagbago ang iya plano kag magapadala lang siya sang bagong request sa Office of the President. Payag pa ni Recto nagakatabo ini labi na kung madamo ang Travel Authority. Sa dokumento nga pirmado ni Recto, ginpanugutan si Duterte nga magbiyahe sa the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, kag sa United Kingdom. Halin Abril 23 tubtob Mayo 15, samtang naka-leave of absence nga wala sang gastuhon ang gobyerno. Ginpanginwala sang Malacañang nga ulihin na ginpirmahan ang travel request ni Duterte. Tatak RMN. Oras alas 6:42 sang aga sa Balita International. Ginbuyagyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagpabulong siya sa iya prostate cancer. Suno sa report, ginpakigbahin sang 76 anyos nga si Netanyahu ang iya kondisyon samtang gin sa publiko ang resulta sang iya tuigan nga medical examination. Sa isa ka statement, ginpayag niya nga nadiskubrihan sang mga doktor ang malignant tumor nga may kadakuon nga halos 1 sentimetro sa isa ka follow-up check-up kasunod sang operasyon sang Desyembre 2024. Wala na naging detalye sang opisyal kung saan o siya na-diagnose sang cancer. Ginpatag niya nga ginatrasar niyang 2 ka bulan ang pagpagawa sang annual medical report agud malikawan nga gamiton sang Iran o kung sang Iran bilang propaganda ang among impormasyon. Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid. So 76 na si Benjamin Netanyahu. Kita mo ang mga tigulang Radyoman Alain, no? The more nga nagamalam, kabudlay mo i-bend ang ila nga mga paminsaro, no? Kita mo si Netanyahu at 76 kung gusto niya giragid. Si Donald Trump at 79 lantawa. No? Ang behavior sa mga malam na gid bala nga rule makers. Si President Rodrigo Duterte, hindi mo man tumalubag dali-dali man ang desisyon niya. Pag gusto niya gira, lantawa lang inobra niya sa Marawi. Amo na Radyo Manovi, ang perfect representation siguro sang Prince bala. Ang ginsulat ni Prince nga Machiavellian system nga nag-exister pa siya gihapon pero hindi na subong sa mga modern day leaders kundi kung sa mga sinanguna na. Sa modern day leaders,
kung makakita sila different perspective, gapaminsar sila na ito, no, dumas mayo pag imo, no? Pero ining mga pareho ni sila, ho, grabe. Wala sila empathy. Oo, although hindi man ta sila nga ginapakamalaot na, kay ang ina nga mga decision making kung kaisa, kinanglanon taman, lantawabla si, atong sa Marawi, gagri ko to kay President Duterte. All out war na gidlan to ang lingwahe nga ninsindihan nila. Di blagi na baby niya ni ang Muslim Mindanao. Pero sang nakita niya na nga gapang hostess na to sila niya hindi na niya pwede Nya gira na niya. And to think presidente sa from Mindanao. Tigin pudpud niya gito ang mga terorista radyo Manalay. Si Pero, Marcos gani Radyo Manovi ginatawag pa bala nila week kay usually ang ila models ang iban nga mga tao si former President Rodrigo Roa Duterte. Si Marcos daan mambal no bala nga gamay lang nga igo sa administrasyon nagapatigayon sa Luzon press con niya pagi kay Attorney Claire kag daw sensitive sa bala oo. Pero okay man na no may bintaha man na kag disbintaha galing. Pero okay man na, pero may mga times sa kinanglan kuan kagid firm ka katama tisi ni Netanyahu kasi Donald Trump ang una ni gakalatabos kalibutan niya hindi sila maguntat so bisan mga allies nila gambal na nagmatumato lang kamo nga duha sa gira nyo ay kami ang kabalo tapos subong madiman kamo bulig namon kay hindi nyo gali magungon ang kontra nyo so muna no kung kay isa sa gobyerno ang lesson nga gusto namon i-impart sa inyo subong. When you elect leaders, mayo gid radyo man alain nga may tigulang, may bata man. Hindi lang kay tigulang tanan, hindi lang kay bata man tanan. Kay kung bata lang tanan, kabudlay man. Inexperience. RMN. Oo, by nature, bisan sa workers, no? Kinanglan combine ka sa kabataan kag mga medyo middle age kag may edad naman. Kay kung puro lang kabataan, may tendency kung kay isang ang ila judgment kay wise sila ka experience pa sina. Abi nila amo na ni. So poor ang ila anticipation. Pero kung suit naman sa makabago nga panahon nga mga pamaagi sa pagtrabaho, kinanglan mo naman ang kabataan. So kinanglan may balance lang. Tatak RMN. Oras alas 6:46 ang aga. Ang balita ng inyo nabatian, dulong man sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, kabay ara man sang 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3. Ginamando sa Animal Welfare Ordinance sang syudad sang Iloilo ang responsible pet ownership. Ano bala ang katungdanan sang pet owners? Ang tag-iya dapat ipasiguro nga rehistrado na bakunahan ang iya kuring o kung ido kag ipasiguro nga hindi makatublag ang ila sapat kag tinduan ang ila higo. Hugot nga ginadumilian ang pag-torture, maltrato kag pagpabaya sa sapat. Ini nga ordinance nagatuyo nga mahimo ang syudad sang Iloilo nga compassionate, safe kag rabies-free city. Agod mapasiguro ang hugot nga pagpatuman sang kaundaan sang ordinansa, naglunsyar ang Office of the City Veterinarian of an OCV sang Rise and Protect Program kaupod sa Iloilo City Police Office of an ICPO. Agod magapacitate ang kapulisan sa pagpatuman sa national kag lokal nga pagsulundan sa pagtatap sang kasapatan. Ang Rise and Protect Program kabahin sa flagship initiative sang OCV kaupod sa Iloilo City Pets o kon Protect, Educate, Track and Sterilize Program kag Vet Alert. Sa karon nagapatuman ang OCV sang vaccination, spaying kag neutering sa kabarangayan bilang kabahin sa programa. Ini nagapamatuod man nga sa Iloilo City, palangga ang tanan. Hindi lang ang katawhan kundi pati man ang mga kasapatan. Padamang nagahambal nga time-consuming kag trabahoso ang pagtanom sang imo kaugalingon nga pagkaon. Apang nakahibalo ka bala nga mayara ini sang health benefits kag maayo nga epekto sa aton dunang manggad, yari. Ang pila sa mga positibo nga epekto base sa Fredericksburg Regional Food Bank, isa ka non-profit organization nga nagapromote sang zero hunger sa Estados Unidos. Una, pagbuhin sang carbon footprint. Agi sa pagpananom sang imo kaugalingon nga pagkaon sa imo puluyan, ginabuhinan mo ang carbon footprint nga dala sang pagtransport kag pagdeliver sang goods kag services. Ikaduha,
mas maayo nga nutrisyon, mahimo ma-regulate ang paggamit sang pesticides kag ini ang nagahatag sang preska kag wala sang chemical nga patubas. Ikatatlo, maayong epekto sa mental health. Kara sang therapeutic benefits ang pagtanom sang imo nga pagkaon, kaangay sa pagbulig, sa pagbuhin sang stress kag paghatag sang sense of accomplishment sa overall well-being sang isa ka tawo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyaman. Aling kita na Leda, Tatak RMN. Luyag mo bala sang source ng enerhiya nga hindi makaguba sang katahom sang kalibutan? Ang renewable energy nagatanyag sang importante nga mga benepisyo, ilabi na sang hindi maubos kag matinlo nga kuluhaan sang kuryente nga wala nagahatag sang greenhouse gases o kon polusyon kag nagaimprobar sang kalidad sang hangin kag tubig. Nagapabakod man ini sang seguridad sa enerhiya bangod hindi na kita magsalig sa gin-import nga gatong. Halimbawa sang renewable energy sources amo ang solar energy o kon ang paggamit sang init sang adlaw, wind energy o kon pagkuha sa kinetic energy sang hangin gamit ang wind turbines agod nga maka-generate sang kuryente. Hydropower o kon ang paggamit sang kuryente paagi sa paggamit sang pwersa sa nagahulag o kon nagailig nga tubig sa mga suba o kon mga dams. Geothermal energy o kon pag-usara sang init gikan sa crust sang earth para sa pagpainit o kon pag-generate sang kuryente. Kag biomass o kon ang pag-produce sang enerhiya gikan sa organic materials kaangay sang kahoy, agricultural crops, kag basura o kon ang biofuels. Ang natumod nga renewable energy sources nagahatag sang magamay nga carbon emissions, nagabuhin sa polusyon sa hangin kag nagapahagan-hagan sa climate change. Dugang padiri nga kun ikumparar sa fossil fuels, mas sustainable ang renewable energy gani makapabarato man ini sang presyo sang kuryente nga aton ginabayaran. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini sa Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN. Paano bala amligan ang mental health sang tawo? Una, mag-set sang boundaries. Okay lang nga mag-say no sa mga bagay nga hindi mo gusto. Ikaduha, halungan ang physical health bago nag-aapekto man ini sa ikayong panghuna-huna. Magkaon sang healthy nga pagkaon, magtulog sang 7 to 8 ka oras kag mag-exercise. Ikatatlo, make time for your hobbies o kun passion sa kabuhi. Ikaapat, practice gratefulness, mangin mapinasalamaton sa dako o kun gamay nga grasya nga nabaton. Ikalima, magpangayo sang bulig kung kinahanglanon. Tandaan, bukas ang mental health lines para sa imo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Magi Maleryado, Tatak RMN. Paano amligan ang aton mga ngipon? Importante ang pagproteher sa aton mga ngipon. Inibangod ang healthy nga ngipon ang nagabulig para sa husto nga pagkaon kag klaro nga panghambal. Ang maayo nga oral care ang nagabulig agod malikawan ang impeksyon kag pamaagi agod makatukod sang lifelong healthy habits kag confidence. Yari ang pila ka mga tips kung paano naton maamligan ang Ang oras alas 6:52 ang aga. Pasensya gid sa aton nga mga tagpalamati kay ubos-ubos gid kita sang brownout ngayon di sa siyudad sang Iloilo subong. No? Bisan aton nga lantawan sang relo apektado. Ang tableta nga apektado. Ang transmitter ta apektado. Mo ginayang perwisyo sang brownout. No, kapin pa bisa ano mo ka preparar kung ang teknolohiya sang Pilipinas palpak way ginayat pulos. Tatak RMN. Mabuhay ang Pilipinas. Hindi lang rich, straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN. Ang balita ngayon na batian dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Bamasarilan sila kung di malapit ang inyong mga lugar. Mayara sa Pasay City, Estancia Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Iloilo, Tagbakharo, sa poblasyon na Uton, Iloilo, JC Solweta Street, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras. Kamiyara man sa 3 ka mga malls sa SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Life Extension, Clinic and Pharmacy. RMN News Negosyo.
Nagdubo ang estimate sa ginalauman nga rollback sa masunod nga semana samtang naghilapit ang Martes nga adlaw kung sa diin ginapatuman ang price adjustment. Sa estimate, base sa Minoplat Singapore, trading kag foreign exchange averages sa nagligad nga 4 ka adlaw, ginpayag sang isa ka oil industry source nga magadubo sa nga 8 tubtob na 10 ka pesos ang kada litro sang diesel. Mas nubo ini sa estimate sang nagligad nga adlaw nga 10 ka pesos. Samtang ginapanan-aw nga wala sang pagbago sa presyo sang gasolina ukon price hike nga 1 peso. Sang nagligad nga adlaw gin-estimate nga magadubo sang 1 peso ang presyo sini. Para naman sa aton nga foreign exchange rate subong adlaw, Abril 25, 2026, US dollar 60 pesos .70 centavos. Ang balita sa negosyo. Dulong sang life extension na vitamin D3. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag life extension, vitamin D3 ka na. RMN News Sports. 4 ka mga hampang ginpatigayon kahapon, Abril 24 sa Kunlo Cup 2026 sa Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. Sa mga hampang sa nagkalain-lain nga kategory, ginkilala ang mga player nga nagpanguna sa 12 under nangin makalawat-tawat ang hampang sa tunga sang Dahlia kag Palmag. Nagdaog ang Dahlia pagi sa isa lang ka banse 24-23. Ginkilala nga player of the game si 30 John Almario nga may 8 points. Samtang ginkamasaan naman sang Labango Panthers ang Dahlia 70-34 sa 21 under. Nagpanguna si Ricardo Bergavera nga nakarecord sang 12 points. Sa unang hampang sa idalom sang intercolor category, nagdaog ang Labango Panthers batok sa Tinaob 79-56. Kag pamunuan ini ni Clint G sa iya 14 points. Sa uling hampang sa amuman nga kategorya, nagpangibabaw ang Blue Chips batok sa The Bros 73-51. Naging player of the game si Ryan Muega nga may 13 points. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. RMN News Entertainment. Ginpakigbahin ni D. Shu ang iya kasubo kasunod sang kamatayon sang iya utod nga si Barbie Shu kag ginbuyagyag nga ginabasol niya ang iya kaugalingon sa family trip sa Japan nga ginsundan sang trahedya. Sa isa ka show, ginbalikan ni D ang ila biyahe nga siyang nagplano kag ginsiling nga hindi kinaandan kay Barbie nga magpasugot nga mag-travel apang sa amo nga tion ang actress na ang nag-insister. Payag pa niya nagsiling ng ila Iloy nga hindi magdayon bangod na tuon ini sa Chinese New Year period kung sa diin mas mahal ang flights kag magutok ang mga tourist spot. Ini ang rason suno sa iya nga masami niya ginabasol ang iya kaugalingon kung ginaistoryahan nila si Barbie. Agod hindi masakitan, ginalingaw niya ang iya kaugalingon sa paglantaw sang drama kag nagaobra sa mga task nga nagakinahanglan sang focus. Madumduman nga napatay si Barbie sa edad nga 48 anyos sang nagligad nga tuig bangod sang pneumonia. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang ka sa sachet sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kag ang risk ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines. Wow! Balita! Maramo sang babae ang nagpatato sa ngalan o kon initial sang ila nobyo. Damihan mo kasi ni Rajaman Alay na. Anong ngalan niya da? Bong? Ang iban dire resulta sa pagkigugma samtang may iba naman nga sobra-sobra na. Kangin na lamang sa natabo sa isa ka Dutch nga nag-anto sa kasakit agud makuha ang 250 katato nga ginbutang sa iyanay nobyo. Lakip na ngalan kag initial sini. Suno sa report, pamagi inis ang lalaki agud mapakita nga ginapanagiyahan niya ang babae, may nakabutang pa diri nga property of kag ginsugpunan sang iya ngalan kag initials. Hindi balado ka sweet man ko na muna radyo manalain kung gigugma ka sa iya. Personal ina gintato sang lalaki gamit ang ginbakal niya nga baratuhon nga tattooing machine online. Ginbutang niya ini sa mga bahin nga para sa iya natandog na sang iban nga lalaki kaangay sang dughan. Ayati.
Nag-report naman sa kapulisan ang babae sa ginimo sa anay nobyo samtang nagalaom siya nga makuha ang tanan nga tattoo sa ilawas dala sang trauma nga natuga sini. Ay abaw tawan niyo blang itsura niya ho. Tetanus. Sa itsura ya pinang tattoo sang lalaki siguro gin pwersa niya niya. Oh, sobra naman. Pero imo na sino na si Bong? Ang babutang mo gida sa baga mo. Radyo Mali. Sino na Di siya? mo nobya. Sino na siya? Nula mo na mag-exist. Bong Revilla. Aba? Anong nabutang? Bong, kasi sa lalang pamasa ko. Anong nabutang? Wala. Baby gali. Okay. Baby gali. Sa lakon pamasa. Way kunti para eh. Inutod ko ni nanay. Pangalit ko. Ang aton nga extra wow balita dulong sa inyo sang nan sa Super Plus Capsule, the new and improved. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Tatak RMN. Ang oras mga karadyoman, alas 6:59 sang aga. May greetings ka, Radyoman Alain? Para naman sa mga talamyaw namon sa bunga aga, happy listening sa kay Sir Stephen Fanega, kay Sir Brodpet Bandera Bestuer, kay Ma'am Rosel Gaya Pagumilya, kay Ma'am Marivic Cercado, kay Sir Arnel Brasa, kay Sir Bingbing Arador, kay Tatay Aneclito Sarinopia, kay Ma'am Miggy Patch Rivera Pahara, kag sa akong duwa ka lola nga si Alexis Leda, si Isabelita Arador, and of course si Lula Dory Emelo. Alright. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guaso. Kag Radyoman, Aling Kit Arador Leda. Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point. Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol. Mayang aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Ari kita sa adlaw ng Sabado, April 25, 2026. Wow, halong gid kamo. Ang weather forecast na subong, halin kay Radyoman Joy Paraonda, labot kita heat index 45 degrees Celsius. Subong Radyo Manovi, grabe. Diyos ko. Tingala ko nga bisan ka ina gani isang kagahon na Boss Idol. Bisan anhon ko ya do hindi gidya matrick sang lawas ko, ang utok ko nga kagahon na malamig. Kay ginot gidya Boss Idol. Ga electric fan ko, ang haboy isang electric fan ginot gyapon. Mainit Radyo Manovi. Kagapon mainit to. Pero kagapon gambal ginang bata ko siling niya pa. Pandaron tang aircon. Tiga kinot nga daan mo. Tikay ga kinot. Sili ko pandaron ta kay batsagan ko gid Radyo Manovi nga mainit gid. Pero pwerte ka man niya Boss Idol, no? 40-50 na ang ginbalik sang diesel. Daw normal na gani kita gamay na lang ni. Sige ka pa gyapon ka dinalok sang aircon sa bataan mo. Daw sa system ko. Daw bisan daw balik na ta sa normal na matamat. Do kanami naman lang limag kinot, no? Do sa system do amatamat na Radyo Manovi nga like kagina. Di ko Sabado. Uro motor ko guro. Giilis na ko kay motor ko. Oo. Siniliya hindi. Sakay ka sa salakyan. Kaya kapag puli mo, basiguon ka. Perti ka init. Grabe nga init. Subong alas 7 pa lang magawa ka sa bintana. Ay grabe ara na. Pero may sugid ko sa imo in light sang init nga init. Abi mo anong balon ko sa salakyan panguntra init? Ano? Hindi payong, hindi man kalo. Ano? Tualya. Kaya tualya kung ikunop mo sa ulo mo. Oo, ay gawa. Matabunan gidya dahil pero makontrol mo sa. Yeah. Ang payong niya bulubok klaro mo pa mo. Yo. Ang kalo hindi kasarang Boss Idol. Ang hindi kasarang ang kalo kapin pa kon mga dark nga kalo. Gadugang pagisagani absorb sang heat Radyo Manovi. Kaluluoy sa mga panday subo no. Ay, mga construction workers, gabiti-biti ang init. Why ka man choice mo bra kagit? Di mo bra ka, tiyan mo na nga ang iban, gina-early lang nilang pahuway. Alas 11 Radyo Manovi,
mapahuway na. Then balik naman sila mga taga-alauna na. Mm. Pero extend ka lang sa hapon. Amo na dapat early ka pa kung pwede alas 10 nang kamo, aga kamo alas 6 umpisa na. Alas 10 tapos sunod kwan ka naman, umpisa ka naman alauna sa hapon hasta kamo alas 5 or alas 2 hasta alas 5 para nga hindi man matama ng ato mga panday. Grabe. Subong 45 o bragit sila sa temporaryo anay nga atop, no, nga makatabon sa init kay ang ginuot masarangan pero ang direct sunlight pertigid ka budlay. So sa may mga high blood, may mga balatian, palihog, no, hindi nyo pag-ignore ang init subong adlaw. Grabe gid tikapin pangadaan daw bilog nga adlaw, may brown out pa ta. Gin-check naton sa More Power, hindi man sa bilogid nga adlaw, utod-utod Radyo Manovia. Ti bilog nga adlaw gwa niya Mga wala na pero putra-putra lang. May mga lugar kita nga muna anay brown out. Dayon masiga naman. Then dito naman saylo-saylo lang para nga hindi man matamaan gid ang iban nga mga lugar. So halong kita. Ako kunaga tapos ta programa puli. Palos plan din ako tanim balik mo. Mabalik lang kuya kung tapos ng init. Di okay lang ko ng obra madala ta online pero kung hindi madala online bo sa idol ba grabing antos gid. Kagina pagbugtaw ko siling ko hindi ko maligo. Kay gapaligo ko twice na. Radyo Manovi aga kagahapon na. Siling ko hindi ko maligo pero pag bukas ko sang gripo, malabaab ang tubig. Kagaon na. Kagaon, ligo na lang ko. Grabe. So, hindi mo na kinanglan heater subong. Ang iban gani nga may mga tubig bala nga na-stuck sa tangke. So, sara man nimo init sa tubig. Ay, Tatak RMN. Muna sang nagligad to pa kuan ka bala magpa sa kasa bala nga maintenance. Di bala offer na sila kisa nga sir, sprayhan ta sang kuan bala. Sang pang-disinfect. Oo. Siling kuan no pang disinfection ang kinanglan ta kun. I-parking mo lang sa initan. Ano nga kagaw mabuhi sa sulod sa lakyan kay sarado pa? Patay Patay kita gani pagbukas ta matsag kuno ginasiraban kita. Sos. So grabe subong ang init. So halong gid kamo ha. Halong gid kamo. Tatak RMN. Sa biyak nga bahin, segments lang kita karon sa sapat turismo kag pumuluyo. Kay wala kita sang main topic subong. Kay may ara sang tour subong ang aton nga Ilongga Tourism Advocate related yapon sa turismo didto sa Europe po sa idol. Bigati na gid si Ma'am Irene Manikan, no? Sunod naman kita nga Sabado pero may mga balantayan kita nga mga segments karon sa Papi Love kag sa Bida Best. Tatak RMN. Pero live karon sa part 2 ta, mustahon tang natabo na naman, may sunog na naman. Sa San Jose, Arevalo. Kuryente naman ang ginhalinan. Kamo nga nagapalamati da. Bao i-check nyo gid ang mga electrical connections nyo kapin pa ko ng inyong mga kuryente da. Ginobra-obra lang bala sang hindi man elektrisyan, pero kabalo-balo lang bala. Kay lain niya kung elektrisyan gid ang nagbutang nga naka-insindi kag base sa standard. Kung pikoy-pikoy gani ang kuryente nyo, delikado na. Kamo gid subong ang numero 1 nga target sini. Kay kung mag-brittle, meaning kurinot bla. Magkulurinot na da ang mga kuryente nyo. Ang kuryente nyo ti ga-travel nga daan ang kuryente. So mabudlayan kita sinadako sa mas park kay masunog, maumpisa na sa kisame. Ti budlay sanggon kay sa babaw. Dayon dugay-dugay ubuson niya na ng tanan nga linya nga may kamangan sa. Tinglain daw umid pa tampyak balay nyo. So karon bla kay live kita sa San Jose, Arevalo. Tatak RMN. Kag siyempre istoryahan taman ang madamo nga mga nagkalatabo naman nga krimen diri sa aton sa Iloilo. Pero lately daw medyo sunog gid ang pinakadamo po sa idol, no? Sini nga semana Radyo Manovi mga 3 ka sunog o 4 ka sunog. Ang makabato lang gid sa sunog subong, baybas. Sa baybas ya sa druga ya way punaw mo, no? Abi iban nga mga sika driver, tricycle driver, bisan sa mga taxi kag sa mga jeepney drivers, construction workers, gapang nga budlay sila ya sa kainit sa panahon para mabuhi ka mapakaon nila pamilya nila. Ini mga demonyo nga ini nga mga drugista ya, ang binaligya druga mo igyapon ng ila.
Tiway na yan. Amo lang na yan nabalaan nila Radyo Manovi. Kulba Kapital. Uti siling ko gani ginapamangkot na pirmi mga nagkaladakpan. Tinagmalanggad ka mo kay nagabinaligya ka mo. Nagdalag kong balay nyo. May mga salakyan na ka mo. Nakapundar ka mo sa manigusyo nyo. Ti wala man ang mga nagkaladakpan Radyo Manovi. Ista naman gyapon sa habong-habong. Gani, why man nagasinso pang buhi mo? No, why ka na gani kwarta? No, tulok ka pa babaw dalom sa mga naka-insindi kung aware sila kung ano ka, dahil malaway ka pa. Why kuya kita dikto siya nga nami ngipon mo? Gakadagdag na Radyo Manovi. Why kuya kita diktos nga why ga mudlo ang mata, gayopok ang guya, dayon bata pa kurinot ng panet. So mo na, no? Why ka na kwarta, laway ka pa. May mga nakita kita nga mga gwapo sang una. Kung matamaan gali kag mag-addict na gid Radyo Manovi. Galain gid no? Galain dayon do. May mga manirisom sila. Nga abi nila okay lang sa ila, pero para sa aton nga mga naga-observe sa ila, mambal ko rin ko ini. Gihigop gini. Mabala mo mga manirisom sa mga addictos mo. Ati sa media babalan mo gid hindi normal. No, pero dumduman nung hambal ni Senator Miriam Defensor Santiago. Nya, hindi ko sinasabing maganda ako. Ang sabi ko lang, pangit ka. Dito man. Hindi ko sinasabing maganda. Ay, kay Iban, nabi ko na pala mo kalaway si mo. Masabat ang Iban, ikaw ganim, laway ka man. Nga gwapo ka gidaw, nga gwapa ka gidaw. Sakto man ang bali. Sabat ni Senator Miriam, hindi ko sinasabing maganda ako. Sabi ko lang, pangit ka. Pero speaking of Miriam Defensor Santiago, no? Kung ano ka positive diri sa Iloilo ang ngalan sang defensor, no? Ang magpakaisa nga Miriam Defensor Santiago, yes, kag former Governor Arthur Defensor Sr. Dala na da ang mga hinablos ni Miriam, no? Governor Arthur Defensor Jr. kag Congressman Lawrence Defensor, baw subong ara sa kontrobersiya ang isa ka defensor nga hinablos man ni Miriam. Tiyo. Pakaduha day gob tuto kag kung nunoy si anay Congressman Mike Defensor kag ang iya asawa kag bata. Child trafficking ang kaso. Child trafficking. Pero ang asawa niya, bas pagkagwapa man sa asawa ni Mike Defensor, no? Pagwa sang statement. Siya hindi na matuod kay gin-check kag pailan sila kaso sang NBI or ginausisa sila sila sang NBI. Actually do file ng kaso Radyo Manovi sang NBI, child trafficking and illegal possession of illegal drugs. Ti may bar kuno da sa tupad sang ila hotel. Dayon ang tanan kuno nga ginapuslit nga mga ti kabataan kuno ti laban ginapadritso dayon sa ila hotel, pero in fairness sa ila do kay isog sila magsabat subong base bala kon ang ilayang rason, mambal malang kay way maniyagin detalye, abi? Yeah. Kung abi do, di sa mag-atras kuno, way sa sala, di, pero way maniyagin na sabat isa-isa. Gina-assume ko lang at anong sala namon kung nag-check-in sila sa hotel namon? Ang akon nga nakita diri Radyo Manovi, ginapaburubatsyag lang sila. Ibalaan mo man nga si Mike Defensor, isa ini sa mga solid nga supporter ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang kay solid, rabid. Wala nyo man di ba siya ni sa likod to sang Marines? Rally sa Cebu. Kag sa Cebu dayon to. Di ba? Ang sa Marines gid sa gito sa Marines. Kag no, sanggin pasumon sang NBI. Wala man nagkaladto tong iban nga Marines, hindi man sila magpirma isa-isa sang affidavit, tingob man sila yan. Kung may kaso subong, in a way, may isog sila magsabat Radyo Manovi. Why man sa ilaya madakpan personal mo? Gina-connect lang sila. Gina-connect lang sila sa negosyo nila. Yes. Pero balan mo naman kung anong sa likod sinadiritanan. Gumawa ini, after man nga nakilala si Mike Defensor, nga amo ang sa likod to sa mga Marines, kay iban pa nga mga nagkalatabo, bangod nga rabid gid siya nga supporter sa Vice Presidente. Kung nadumduman ko kay ina sa isa ta kabalita si Senator Miriam, subong naman nadumduman ko naman si Senator JV Ejercito. Nga man. Sila niya, I am the good one. Kinaya sa mga estrada na. Sa mga defensor, sino yung good ones?
Magamuni, no? Sinong badwan? Pero si Jinggoy bala, Radyo Manovi lately, duway gid ko kabasa balita party sa iya. Nagpaiway na, no? Why sa Oh, ginako? Poseidon, mapustanay Why ka. Mabuto sa impeachment ni BP Saray. Pumaraka sa kaskorte ay. Matsag ko mabuto. Oh, pero Matsag ko mabuto. ikaw ya tama kagidya ka malisuso. Tandaan mo si Jinggoy kay may chismis iya. Ang isyo sa iban daw si Jinggay man siya. Daw karadlawan. Pero boss idol, may isang kunyambal ko si imo, gulpi lang guro, mas spark ang mata nyo ni Joy. Nga, ay tuod no? Aba. Si Joel Villanueva, ay nagkukbati siya. Tuod na. Tutod si Joel Radyo Manovi, why gid? Nagpalayo na siya sa spotlight. Why gid? Oh. Why gid? Why ko may nabatian? Boss idol, ano ayhan ang deal? Why naman nag-aukay sang kaso niya? Wala na, naglinong sa gulpi. Why na sa mga prayer rally? Why na sa mga statement? Why na, luminong gid. No? Siguro mga 2 na kabulan, 3 kabulan nga daw ay nagid ni si No. Bisa nang iya nga mga supporters diri sa Iloilo, nagilipos na. Hilipos. Ano ayhan, boss idol? May nagakatabu ayhan nga Hindi may explicar sang siyensya, pero may himaya sa likod sa mga milagro sa kalibutan. Nakita ko kagapon ang interview sang isa ka TV station. Di ko sure kung kagapon gito or nagligad ng adlaw kay former Senator Bong Revilla. Ang pamangkot sa iya, sir, okay ka lang. Why sa ka, wala ka panghusay, ara sa kurte, nag-attend siya. Ang sabat niya, Radyo Manovi, lalabas ang katotohanan. Lalabas ang katotohanan. Naprehas mo na sang linya niya gid sa mga pelikula. Ano gani No, kung ikaw si Bong Revilla, anong yambal mo kay Presidente Marcos? Anak ka ng titing. Ang ikadlaw kuya, hindi nga muna. Ang ulihin mo sa idol, nakakaon ka giman sang get sang baboy? Nga ang gulpi lang yan, nagagteteng yan, nagtiting. Ano? Anak ka ng titing. Dulain, kakaon ka giman sang get sang baboy? May guro, paasalanda ka sang git sang baboy ay. Di ba ko makakaon kag git sang baboy ga tigda ka ga. Nga waya bisan diin mo i-search sa YouTube. So waya si Bong Revilla nagambal sang titing Ang pagambal yan ni Bong Revilla, anak ka ng teteng. Di mo yan, anak ka ng titing. Abi pagkaon ka na isang git sang baboy. Anong gits gani Wala mo na. So, Bong Revilla, may isa pa nga naglinong. Sino pa? Galing Gorote, di pa makuha ang loyalty niya. Sino? Si Chis Cudero, nagpaimuyong na. Patsag ko si Chis Escudero, Radyo Manovi. Hindi mo ba ang bali? Hindi mo na ni mabali. Agti abogado sa mo. Bala niya man May dako nga law firm, basta gani abogado, hindi mo ang gulat-gulat na. Kung na-pressure na sa sanagligad, matsag ko hindi mo ni mabali si Chis Escudero. Okay. Pero si Joel Villanueva kasi Jingo Estrada, naglinong. Luminong sila. Oo. Si Bato hindi naman nakabuto. Di mano na si Bato Kaya kay ginahambalan na ganito ni JVR Sito nga sila niya. Bato, hindi ka na magkuha sa sweldo mo. Sakto. Na kinuha gali si Bato sa sweldo niya. Te, sa mga pumuluyo, plamate di saton. Abi. Anong hostisya? Sini nga kamo iya, nagawangal sa kamahal sang gatong subong, pigadong pangabuhi, then may senador kamo iya, ngawaya na ubra-ubra iya, sige iya sweldo niya. Di ka kakita nga mag-absent kay sa kadlaw. Way ka kalisensya, way ka ka-file leave, automatic, way ka sweldo. Oo. Kung malate ka, Radyo Manovi, may iban nga mga kumpanya nga kung malate ka 30 minutes late ka na kung sa adlaw o sa kadlaw. Si Bato de la Rosa, pila nakabulan? Duwa na? Why siya nagakadto sa iyang opisina? Why man siya nag-aobra bilang senador sa Pilipinas? Pinanago lang siya. Pero ti ang iya nga sweldo, Radyo Manovi, buo. Te. Baton niya. Unfair sa aton. So, sakto ng panawagan ni Senador JB Ersito. Hindi ka na mabaton sweldo mo. Oo. Te, amo nang may huya, amo nang may pagplangga sa Pilipinas. No? Tapos ti paisog-isog dahil lagyog le. Ti hindi na ni magpakita kay magpakita la na. Dakpo na. Dakpo na siya. No, ti buot tambalon si Bato mismo aware ara na gid yang warrant niya. Ti ara ng warrant niya kag ginagabasa-basa. Si Senador Bongo ay takbalo. Hindi bala parehas ni sila nga namitlangan to. Pero daw namitlangan sila pero ti siyempre hindi. Ang ako niya duda Boss Idol. Idehan nga may istorya kay Bongo. Daw
Si Bongo balaway nagidgabanat subong sa Marcos administration. Pero And take note ang amigo niya sinaya si Presidente Digong, hindi ni sa mayo iyas kabataan. Pero para sa akon ay daw Radyomanovia. Tiara pa man si Tatay Digong, Basi huya siya. Huya na siya. Daw sobra-sobra nagigkontaliktan niya gid. Pero kalinong sa iya subong. Daw wala sa iya si Bongo ya daw wala sa iya ga intragid nga daw Pero Boss Idol, madalom ang politika mo. Kung kita nila nga palubong na ang mga Duterte, si Tatay Diggs hindi na ni kagwa. Wala Hindi na ni na. kagwa. Ginbasa na tunto Radyomanovia, Budlayan na niya. maumpisa ng hearing. Tiway na si Tatay Diggs. Yeah. Tapos si BP Sara, kung halimbawa, di madagdag. Why na sang clout ang mga Duterte sa nasyonal? Sa Davao, base ara pa, pero magahuyang niya matamat. Wala nang duha nila ka-leader. Gid mo. Ti kumatabo ini, base pitiksintas, si Bongo kumambyo bla. Hindi tama na mabalaan. Subong, pero ti Radyomanovia speaking sa kay Duterte, I think October 2026 maumpisa ng hearing niya. Sa iya nga kaso, formal trial sang kaso niya. Then matapos siya by 2027. Tip, butang talang Radyomanovia kung dumaog siya. So by 2027 makagwa sa prisuhan dito sa The Hague. Pero ti kung mapirdi siya, wala na. Mintras tanto. Sa tema ni balantayan tang isipay sang Senado subong. Si Joel Villanueva naglinong, si Jingo Estrada naglinong. Kag may armas ang administrasyon sa ila. Bisan mga bilyar. Ang duha ka bilyar ti Mano Abi, si bilyar nagatento sa meeting ni Senate President Soto. Mano ka Abi? Ti kay may pending sila nga mga kaso subong. Kag ti it appears ang Marcos administration kabalo maghampang sang braha niya. Yes. No, may sword of Damocles sa imo nga may kaso ka di. Ti si Bato Lagyo. Si Bongo, similarly situated lang sila pero ngawayan lagyo na munang balantayan. Pero anong hambal ni Bong Revilla kay Presidente Bongbong Marcos? Anak ka ng teting. Uy. Daw naglain na. Lain ta na mo. Kaina yan na niya. Anak ka ng titing. Soft Touch Wonder Oil. Ba weekend subong. Ti pahuway-huway gid kamo anay, pa-relax kamo anay. Pamanyos kamo sini. Kag sa mga taxi drivers tabla mo ning nami nga air freshener nyo, brihan mo lang da sa sulod sang salakyan mo. Bisan ang pasahero mo mahambalay ko namin di sakit sa ilong. Hindi pa chemical based. Pareho sa mga air freshener. No, kag sa ibanda gusto magpahilot, pamasahe. Kag iban pa nga mga pa-relax. Bisan sa mga masahista ta. Dahil gidya kung kapang masahe ka, ang babatian sa permis ang kapamasahe sa radyo, among gamiton mo kay gadugang ang kliyente mo, gadugang customer mo. Soft Touch Wonder Oil. Himo sa 5 ka mga ilit nga mga ingrediente. Ang virgin coconut oil, rosemary oil, eucalyptus, aloe vera, kag lemon. Vitamin C, source ng balanyos mo. Gani, panami kutis, parelax, mahamot, gatabog lamok, gapatubo buhok. Testingin nyo, Soft Touch Wonder Oil. Ara lang sa mga butika. Tatak RMN. Kita italas 8 siningaga. Radyoman, Novi Guaso. Radyoman, Regan Arlos. Tatak RMN. RMN Network News.